ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang ulat na may mga nagpapaimprenta na ng mga pekeng voter's receipt na gagamitin daw para makapagbenta ng boto sa Mayo 9. Sa Mindanao raw, libu-libong piso ang usapan sa bayaran ng boto dahil pamilya ang bilihan nito. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa utos ng Korte Suprema, dapat mag-issue ang COMELEC ng voter's receipt pagkatapos bumoto para makita kung tama ang pagbasa ng makina sa laman ng balota. Bawal ilabas ang resibo para hindi magamit sa vote buying. Ang kinababahala ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang mga report na kanilang mga coordinator sa Mindanao na may mga political operator na nagpapa-imprenta na ng mga peking voter's receipt. Yung peke na vote receipt, hindi naman makikita yun, nakalagay sa kamay ng botante, at yun ang ihuhulog imbis na yung tunay na resibo. Kapag nailabas na ng presinto ang tunay na resibo, yun na ang gagamitin na pruweba sa bayaran. Sa Mindanao raw, libu-libo ang usapan sa bayaran dahil pamilya ang bilihan. Kaya mahigpit ang bilin ng PPCRV sa kanilang mga poll watcher, maging alerto para hindi mailabas o malitratuhan ng voter's receipt. Magiging driver ito nga ng vote buying at vote selling. Proof of purchase. At kasabay na makabagong panahon, may bago rin daw ngayong estilo sa pagbili ng boto. Marami ngayon pamamaraan ng enticement or even vote buying. Not necessarily cash. So it has become sophisticated also. Napansin ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na sa pagpapalista ng mga botante sa barangay tuwing may political rally, pati cellphone number ay nakasulat. Yun pala ang ginagamit para mabigyan ng libreng load ang cellphone ng botante. May mga pagkakataon din daw na sa halip na pera, gift check ng mall o supermarket ang pinapamudmod. Mobile cash, mobile money, these are features that are used in many parts of the world, di ba? Kasi walang bangko nga. So ginagamit to ease the transaction, the transfer of money. So sa panahon ng halalan, nakita na pwedeng sakyan. Nag-iingat na raw kasi ngayon ang mga politiko para hindi maging laman ng balita at usap-usapan sa social media. June Veneracion, GMA News.